What is up guys? Jason Ocampo nga pala uli nagbabalik for another toy review. Ayun. What's up? Yun. Nandito na ako sa Pilipinas. Finally. So nakauwi ako nitong Friday lang. So quick review lang sa mga nabili kong action figure na habang nasa barko ako. So ito yung mga i-review ko, yung mga loose figure. So, tsaka ko muna i-review yung mga box figure natin. Tsaka na tayo mag-unboxing. So, toy review muna tayo. So, huwag na natin patagalin. So, i-review na natin. So, una sa lahat. First off. Hindi. Yeah, una sa listahan natin. Tatlong figure lang yung i-review natin ngayon. So, first up natin si Ultimate Underdog. Yeah, Sami Zayn, Sami Uso. So, nabili ko to kay, kanino ko ba nabili to? Iron Figs, collectibles ba yun? Iron Figs, PH, yeah, something like that. So, yun. Sami Zayn. So, isa naman na cross out sa checklist natin ng mga NXT Champion, former Intercontinental, United States, Tag Team Champion, sana mag-champion na World Heavyweight Champion 2026-2027. Ma-program, no? O kaya siya yung maka-dethrone sa future champions after WrestleMania. Sana. So, ayun, meron siya soft goods. Sami Zayn, Sami Uso. Parang ito na ata yung damit niya after niya mag-betray sa Bloodline. Pero yung attire niya, ito yung parang military, parang yung pants. Tapos ito yung boots. Okay. So, head scan. Sobrang mastig. Kuha niya yung current look ni Sami Zayn na sinipa lang ni Aleister Black. May program siya kay Trick Williams ngayon habang wala siya sa title picture. So, yung issue lang ng figure na to, which is naka-declare naman, ano siya, yung loose ab crunch. So, yan. So, madalas naman sumayaw-sayaw si Sami Zayn, kaya okay lang. The rest, tight joints. Tight joints lahat, maliban na sa ab crunch. So, loose figure, as is. Importante lang naman sa akin yung character. So, pinag-iisipan ko nung nakaraan kung bibilin ko yung Ultimate Edition niya. Pero, I think mas maganda rin na mag-settle na lang muna dito sa Elite niya kasi may mga priority pa ako na UE tsaka Elite na balak bilhin. So yan, si Sami Zayn, future world champ. Pangalawa, hindi kasama to jacket na to. So nilagay ko lang T-Bar Retribution, Donovan Dijakovic. So, ito yung looks niya ng Retribution. Para siyang member ng Shield kasi naka-ano rin sila, military pants na itim. Tapos, meron akong, tinanggal ko kasi yung best ng Roman Reigns ko para magmukhang updated. Yung una kong Elite na Roman Reigns. So, nilagay ko sa kanya. So, tanggalin natin. May kasama siyang, tawag dito, jacket na cloth. Parang long jacket yun eh. Nilagay ko kay Gunter. So, naka-Gunter na yung damit niya na yun. So, ito yung looks niya. So, yan. Sayang tong wasted potential nito ni Donovan Dijakovic. Ewan ko ano nangyari. Gusto ko yung unang look niya nung black and gold. Yung nagkaroon sila ng rivalry ni Keith Lee. Kasi nung time na yun, para siyang American Kazuchika Okada yung attire niya. Katulad nung kay Okada. Tapos maganda rin yung gimmick niya, Feast Your Eyes or something. Tapos wala, na ka-pandemic, retribution shit, then naging Donovan Dijak siya, bumalik sa NXT, bumalik sa Raw, tapos di binigyan ng program hanggang ma-expire yung kontrata. Tapos ngayon nasa MLW yata siya, tag team partner niya si Bishop Dyer aka Baron Corbin, one of my favorite wrestlers of all time, safest worker. So tag team champion yata sila ngayon dun sa MLW. So, ayun no. Ang ginagawa nung iba, may
nauna siyang basic na action figure. Tapos yung attire nun, yun yung parang Kazuchika Okada. So, yung iba kino-convert siya into elite. So, syempre, customize something. Medyo wala tayong oras para sa ganun. So, ito lang muna. So, tight joints. Yan. Tapos, tight joints lahat. Crunch. Hindi ko na siguro pag-action din ang panahon na tanggalin yung war paint. Kasi bumagay naman. Angas tong head scan. Wasted potential. Pwede ko siyang second sub-unit commander ng elite. Ng The Shield. May primary yung tatlo. Tapos ipapartner ko siya kay Akamen Racer kung magkaroon ako. So yan. For now, sa kanya muna tong best ni Roman Reigns. Yan. Maganda rin yung Retribution din. Yung sa hinahunting ko yung Retribution Ali tsaka Retribution Mace. Kasi maganda yung maskara. Yun na talaga yun. Maganda yung maskara ni Mace. Yan. So, yun. Bumagay naman. Terut. Yes. So, yun. Itong dalawa, nabili ko to kay Iron Figs. So, mura lang to. So, wala pang 2,000 yata. Dalawa na sila. So, syempre, kung familiar kayo, mga main event, ito, supposed to be main event player to. Kasi ito, underdog. Nasa contender level, contender tier na siya lagi. So, kahit wala siyang championship program, relevant. So, yun lang muna sa WWE. Kasi itong huling nire-review natin na figure, hindi talaga ako nag-expect ng kahit ano dito. So, ano siya, knock-off. So, ano na siya, bala ko pandagdag character, kasi syempre, fighting action figure siya. So, di ba, kumbaga, pampadep lang ng roster ng collection. So far, meron na akong King ng Tekken 7, tas meron akong Thanos, tsaka Iron Man, Marvel. Tapos ngayon, dadagdag na naman tayo ng mga WWE wrestling wrestling shit na ilalagay natin sa roster. Storm Collectible knock-off. It means ano ba siya? Pag sinabi knock-off, peke, di ba? Peke na hindi siya yung original. So may parang nag-produce lang na ginaya yung mismong figure ng Storm Collectible. Tas mas affordable, mas mura. Yun yung knock-off na Baki Hanma. Si Baki Hanma. So hindi ako nag-expect sa figure na to kasi even before may mga nagre-review na sa mga Shopee ganyan na loose yung ganito, madali masira, brittle. Tapos so ang original na plano ko kasi talaga yung tatay niya. Siya, Yujiro Hanma ba yun? So, may action figure din yun na Storm Collectible na knockoff din. Yun dapat yung bibili ko kaso nagkaroon kami na misunderstanding dun sa seller. So, sabi ko, parang nakalagay available pa pero wala na pala sila. So, sabi ko, ano na lang, yung Baki Hanma na lang. So, ito yung pinadala niya. Nung pinadala niya na tong action figure na to, wala na ako sa Pilipinas. Nakasakay na ako ng barko. So, ngayon ko lang siya ma-review. So, hindi ko na dinala yung box, may maraming alternate hands, tas may 3 ulo. So, pinili ko lang yung neutral na head. Itong si Baki Hanma. So, as you can see, kung kita ba, yan. Kuwang-kuha naman si Baki Hanma. Tsaka, sobrang impressed ako sa articulation niya. Parang, ito, crispy joints. Walang loose, wala natatanggal, wala nababali. Totally articulated. Parang talagang uso na ngayon yung kopyahin talaga yung ano para mapamure. Sa Shopee nakita ko merong mga imitation ng Zangief. Tapos meron ng imitation ng Attack on Titan, ng Armored Titan, which is normally naglalaro sa 4,000. Tapos makikita mo lang doon
nasa 1.4 lang, ganun. May Wolverine nga eh. City Toys na Wolverine, plano ko bumili. Parang kung bibili ka ng Marvel, nasa around 1,000 plus. So, makikita ka dun sa Shopee, City Toys Wolverine, nasa 700 lang, 900. So, makakamura ka talaga. Tas, base na rin sa review, maganda yung articulation, parang close to original, or parang makakasabay sa original na mga action figure ng mga higanteng company. So, ito, pandagdag lang talaga siya ng roster ko. So, natutuwa ako nung pagkadating ko ito kagad yung nilaro ko. So, natutuwa ako kasi ang ganda ng articulation. Tapos, nilalaro ko siya kasama nung mga action figure ko na wrestling. Tapos, ka-scale niya rin. Kumbaga, kung sa WWE, ka-scale niya yung mga cruiserweight na action figure. So, yan. Kasi ba mas matangkad sa kanila ni Sami Zayn? Same sila ni Sami Zayn, magkasit ng card. Tapos ang ganda articulation, butterfly. Ito, may butterfly siya. Tapos abs. Tapos swivel. Yung paa niya may articulation din. Tapos, ang ganda, pusable. Sobrang astig. Parang hindi siya delicate na hindi ka matatakot na baka masira or something kasi sobrang niya. Sobrang ganda nung quality. So meron pang bagong labas din na bakihan na nakita ko lang din nung nagbo-browse ako ng Shopee nung nakaraan. Na naman white trunks. Tapos pili ko mas maganda din yung pagkakakopya ng action figure. Kumbaga mas upgraded kumpara dito. Kung ito maganda na to, parang mas maganda pa yun. Tapos meron siyang damit. So yan, parang nasa 1,000 din yata. Pero tsaka na yun. So far ito na lang muna. So pinaplano ko huling bibiling kong action figure WWE Jada Toys na Sagat. Yun, pinaplano ko yun. Tsaka bukod sa Wolverine, 7 Deadly Sins, Escanor. Yun na lang. Yung tatlo na lang yung bala ko. Tas WWE na ulit. So, ayan. Sobrang solid ng articulation itong bakihan man na to. Sasabay talaga eh. So, kung baga gusto mo nang bumili ng ng gantong character, kung ka nanonood ka ng baki, tapos wala kang budget, di ba? Ito na lang, dito, ito kunin mo na to. So, ayan, soft goods din yung niya, yung shorts. So, ayan ang astig, di ba? Ayun, akala ko nga yun eh. Itong swivel, akala ko madaling mabali. So, ayan, na-exceed niya yung expectation ko bilang nagko-collecta. So, mas maiengganyo kung bumili pa ng kagaya nitong action figure. Kahit hindi siya original, kahit knock-off. So, yeah. Although, di ba, parang nga lang din. Siyempre, pirata tong ganito eh. So, although hindi ko naman hinihikayat, pero di ba, kung wala kang budget, pag wala ka lang namang budget, pwede mo siyang bilhin. Ito. Kaso kung, righteous. Hindi, kumbaga gusto mo supportahan yung anime, yung producer, o yung gumawa ng manga. So, pwede mo naman sila din supportahan sa pag-load ng anime sa right platform, tapos pagbili din ng mga mismong licensed product nila. So, yun. Kung wala lang talagang budget, yan. Tsaka mo siya bilhin, parang ganun. Diba? So, yun. Tatlo lang yung i-review natin muna ngayon na action figure. Dahil may hinihintay pa akong action figure na dumating. Pag dumating na yun, iisa-isahin natin yung mga action figure na nabili natin. Mayroon akong box na 4 na nabili. Nasa barko bumili ako sa Pinas. Tapos paparating yung panlima. Tsaka ako siya i-review isa-isa. So, separate video na yun. So, overall, sobrang solid, sobrang sulit sa presyo. Shoutouts to Iron Figs sa dalawang action figure na nabili ko sa kanya. Sobrang sulit deal.
So, may nakikita pa ako may mga pinopost pa siya na gusto ko rin bilhin. So, yeah. Yun na. So, yun lang. Hanggang sa muli. Thank you for watching. Peace. Ciao.